Okay. Yan na, let's get it on. Here we go again. Ayan, minsan pa, let's have some music. Zile yo alergyal mile Gusto ko pang isa pa. Zile yo alergyal mile Ray, oh yeah. I like it. I like it, I love it, I want some more. Once again, great evening, great afternoon, and great morning, everyone. May ganon. Dapat dyan, pinapalakpakan niya. At siyempre, mas gaganda at sasarap yan kung pinakamalakas na talagang malakas sa palakpak na may kasamang pinakamalakas talagang malakas sa sigaw. Ibigay mo na, Coach Ed. At yan sa ating magpapatuloy, yan. O, tawa muna tayo. Sa ating magpapatuloy, may tumatawa muna. Yan, bigla tuloy may napadaan. Ayan, o. Isang galing uwak na yun. Kalain mo ba, may mihirit pa? Asan na? May isa pang naligaw. Yan. So once again, great evening, great afternoon, and great morning, everyone. At sa daling ito, binubuksan po natin ang tabing upang ating pong pasimulan at pasinaya. Ano kamo? Ano sinasabi mo? At pasinayaan. Yan. Ang ating pong programa ngayong gabing ito. At syempre, ako pa rin po ang inyong makasama, ang magandang lalaki ng kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Ako po si Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi, nagsasabi sa inyong, diyan lamang po kayo, dito naman ako sapagkat di tayo magkakasya. Eddie, wow. Okay. Yeah, no? I like it, I Yan. love it, I want some more. At siyempre, sa atin pong pagkapatuloy, you're very much welcome sa atin pong great programs natin sa atin ang aking pong FB page. And it is all about yan, STGN, no? STGN, which simply means spread the good news. Kaya sa programang ito, wala tayong pangit na pag-uusapan, wala tayong ibang pag-uusapan, kundi kabutihan ng Diyos, ang mabuting balita na nakakapagpapabeauty sa atin. Dapat niyang pinapalakpakan niya. Ayan, dapat yung pinakamalakas, talagang malakas sa sigaw na may kasamang palakpak, ibigay mo na. 1, 2, 3. Okay. At sa oras na ito, sa ating pagpapatuloy, yan, so, please do some comments kung klaro po ba ninyong napapakinggan ang aking pong tinig. Kanina, tinetest natin yung ating pong B8. Medyo hindi tumatalab. Sabi ko, Lord, marapit na Anong marapit? Malapit na yung programa. Medyo may problema yata. Pero talagang super thank you, Lord, sapagkat naayos naman po. Pero tayo naman po, dahan-dahan lang, no? Unti-unti, mag-ipon tayo ng gamit. So, di ba? Para yung programang ito ay medyo maging maganda. Sapagkat kung gusto natin magandang programa, hindi pwedeng hindi ka talaga gagastos. Hindi pwedeng hindi mo pag-iipunan, paglalaanan, syempre, di ba? Ng pananalapitin para maganda yung programa. Pero naniniwala tayo, sa tulong ng Lord, ang lahat ng bagay ay magagawa natin. Ayan. At syempre, sa ating pagpapatuloy, pakinggan po muna natin ang theme song ng ating pong programs ngayong gabing ito. Coach Ed, play mo na. Okay, yan. Excited yung kumanta. Ito na. Ito nga po sinasabi sa awaiting ito. Pakinggan natin. Praise and thank God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed the sea comes in the name of the Lord. Amen. Blessed the sea comes in the name of the Lord. Blessed the sea comes in the name of the Lord. Who bring good news. Sing it once again. Yes, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Who bring good news. So be a blessing. Yeah. Be a blessing. Whoa. Be a blessing. Spread the good news.
once again. Be a blessing. Oh yeah. Be a blessing. Let's be a blessing. Spread the good news. So be a blessing. Yeah. Be a blessing. Whoa. Let's be a blessing and spread the good news. Spread the good news. Let's spread the good news. Ayan. Okay. Clap muna tayo dyan, syempre. At siya, merong humihirit, may humirit. Ito na siya. Ano ba yan? I like it, I love it, I want some Ayaw more. papigil, ayaw paawat. I like it, I love it, I want some more. Aba, may gusto pang humalik. Hallelujah. Praise God. Okay. So once again, great evening, great afternoon, and great morning, everyone. Yan. So kayo po yung nanonood at nakikinig pa rin sa atin pong programang hatid sa atin ng STGN, which simply means spread the good news. Let us be a blessing, spread the good news. Tutok lamang po tayo sa mabuting balita, sapagkat ang mabuting balita ay nakapaghahatid sa atin ng kagandahan, nakapaghahatid sa atin ng kabutihan, at siyempre walang iba nga pinagmumula ng kabutihan, kundi ang ugat niyan, no? Walang iba ang Panginoong Heso Kristo, no? Sabi nga ng song, the goodness of God. At alam naman natin, ayan po pinatunayan ng Panginoong Kristo nung siya po, ang kanyang sarili, ay alay niya bilang handog sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng buhay sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At syempre, shoutout muna tayo dyan. Meanwhile, at syempre, sa oras na ito, nakasina rin po, yan, si Sister Antoinette Tos. She's also watching dyan po sa lugar ng Caloocan. Yan, malapit sa Kaibiga. Yan. So, shoutout po sa inyo, Sister Tessie, yan, Gruta Alcober, yan, Tres Valles, shoutout din po sa inyo. Saan po ba kayo dyan? Mega shoutout sa inyong lahat, dapat yan, pinapalakpakan yan. At gayon din, nakasina rin po from Bulacan, si Sister Eileen Fernando Matias. Etong para sa iyo. Ayan pa. I like it, I love it, I want some At syempre, more. nandiyan na rin po Sister Rosana Gregorio Cabrera, ang ating pong kaibigan. Dapat yan, pinapalakpakan niya. Pwede bang yung pinakamalakas sa palakpak na may kasamang sigaw, pagbilang ko ng 3, ibigay nyo na, para malaman nyo may kasama ko. 1, 2, 3, and go! Ayaw papigil, ayaw paawat, go! Ayan, so super thanks everyone sa inyo pong panonood ngayong gabing ito ay blessed. Ayan, and happy watching sa inyo pong lahat. At syempre nandiyan din pong ating kumpare, si Brother Ed Sasam, sa isa rin ating vlogger, dapat niya pinapalakpakan niya. Praise the Lord, praise and thank God. At syempre, sa ating pagpapatuloy, ngayong gabing ito, ang ating episode was entitled, sa atin pong, na pinangunangan yung abang lingkod, our episode for tonight was entitled, New Year's Wish. Parang gusto ko tuloy, diba, parang isang programa sa GMA, diba? Wish ko lang. So, ang bawat sa atin ay may kanya-kanyang kahilingan ngayong bagong taong ito. At titignan natin, no, ano po ba yung very common? Ano po ba sa madalit sabi yung pinaka? Diba? Sa madalit sabi, majority yung pangunahin o so to speak. Diba? Sa madalit sabi ay, ano yan? Diba? Ano nga ba marahil yung kahilingan ng bawat isa sa atin? At meron pong 5 bagay na I want to share with you tonight na naniniwala ako na mag-a-agree kayo sa bagay na ito. At masasabi nyo rin, tama, Brother Ed. No, Coach Ed, yan din yung isa sa akin inihiling ngayong bagong taon. Yan. We wanna wish you a Merry New Year. We wanna wish you a Happy New Year. We wanna wish you a Happy New Year from the bottom of my heart. Talagang pinagtatawanan lang ako no? Okay. At syempre, yan, sa ating pagkapatuloy, ang sabi po sa John, no, Gospel according to St. John, the Gospel of our Lord Jesus Christ, John 15, verse 7, and I quote and I read, sabi po sa NIV, sa New International Version, it says like this, atin pong matamang tunghayan, let us listen carefully and attentively. And it says like this, John 15 says, if you
remain in me, and my words remain in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Sa wikang sariling atin, dito po sa ASND, which simply means ang salita ng Diyos, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, sabi rito, ipagkakaloob ko. Now, take note of that words yung babanggitin kong kasunod. Ipagkakaloob ko ang anumang kahilingan ninyo. So, pumasok po yung ating episode for tonight. No? Kahilingan. Wish ko lang. Or New Year's wish. At syempre, related din po sa atin pong episode for tonight, ang isa pang awitin na kung saan this is my own original composition na pinamagatang darating ang iyong iniling. Kaya huwag tayong magsawa. Huwag tayong mainip. Just keep on praying. No? Dapat yun, pinapalakpakan yun eh. Just keep on praying, di ba? And do not go weary, sapagkat ang Diyos ay laging may nakalaan para sa ating pagtugon sa anumang ating dalangin. Kaya, yan. Meanwhile, bago po tayo magpatuloy, Once again, glory to pakinggan God, po glory to natin, Christ Jesus. yan, ang related sa atin pong episode for tonight. Hindi Darating ang iyong hinihiling. Okay. Meanwhile, atin pong hinahanap ang awiting yan. para hindi ka na Okay. So, mag-pray and pray. yan. Ah, Okay. Ito na. Yan. diba? Darating ang iyong hinihiling. Okay. So, medyo sumobra yata. Yan. Just Okay. pray lang. Yan. Pakinggan po natin ang awiting ito. Just pray and pray sapagkat darating. Di ba yan po yung madalas na sinasabi sa atin ng Just punong pray. lingkod, madalas yung tinuturo, di ba? Marinig ang awiting ito. Yan. So, pag excited na po kayo, Excited na ba kayo? Pong, Dapat dyan. Malakpak pakinggan. naman dyan. Yan, no? Woohoo! Yes. yeah. Wala bang palakpak na may kasamang sigaw? Ang nanginig ka, huwag ka magsawa. Thank Go. you, Jesus. Bigay mo na, Coach Shed. Say yeah. Let's listen to this song. Here we go now. Darating ang iyong hinihiling. Huwag ka magsawa. Yes. Yeah. Darating Amen. ang iyong hinihiling. Kaya't wait, Siyak yun. There's more. magmadali, Darating. magsawang mag-pray. Here we go. Darating ang iyong hinihiling. Darating Praise God. ang iyong hinihiling. Darating. Minsan pa. Darating ang iyong hinihiling. Darating ang iyong hinihiling. Darating. Totoo po yun. Sapagkat pangako ng Diyos kaya't wag Magsawa. Yeah. Huwag kang manghinawa. Tama yun. Just keep on praying. Oh yeah. At ang prayers mo'y Darating. siga lang tayo, hintay lang. Amen. Amen. Darating ang iyong hinihiling. Darating ang iyong hinihiling. Darating. Kaya huwag tayo mainit. Diba? Patuloy tayong manalangin, dumalo sa gawain ng Panginoon. Keep on praying, worshiping. At tsak yun, animala, ang answered prayer, darating. Sing it once again. Darating ang iyong hinihiling. Darating ang iyong hinihiling. Darating. Awit ng may sabi. Kaya't wag magsawa, wag kang manghinawa. Just keep on praying. At ang prayers mo'y darating. Minsan pa, darating. Darating ang iyong hinihiling. Darating yung hinihiling. Darating. Kaya't wag magsawa, wag kang manghinawa. Just keep on praying. At ang prayers mo'y darating.
minsan pa. Kaya't wag magsawa, wag kang manghinawa. Just keep on praying, at ang prayers mo'y darating. Kaya't wag magsawa, wag kang manghinawa. Just keep on praying, at ang prayers mo'y darating. Darating, darating, yung hinihiling. Darating, darating, yung hinihiling. Darating, Darating. darating, darating. Yeah, 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 yeah. Darating. Darating. And that song is brought to you by the STGN, which means spread the good news. Dapat yung pinapalakpakan yan. Aba, may umihirit na naman. Andyan na siya. I like it, I love it, I want some more. At sa ating pagpapatuloy, time check is brought to you by the STGN or Spread the Good News. Yan. So ang ating oras, 15 minuto, makalipas ang ikawalo ng gabi. Ano? Gabi. Makalipas ang ikawalo ng gabi. Ako pa rin pong yung makasama ngayong gabing ito, ang magandang lalaki ng kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Di wow. Ako po si Coach Ed Soriano, aka Soren Ligaspi. Yan. May ganon. At syempre, tayo po'y bumalik. Balik po tayo sa atin pong episode for tonight. And our episode for tonight was entitled sa programang inyong pong pinanonood ngayong gabing ito is all about, New Year's Wish. Yan, New Year's Wish. So, ang bawat sa atin ay may kanya-kanyang kahilingan ngayong bagong taon. At sa ating pagpapatuloy, pakinggan po natin ang nakapaloob sa ating pong episode for tonight. Now, sabi nga po sa ating tinungahan in John chapter 15, verse 7, in John 15:7, atin pong tinungahan kanina, says, if you remain in me, and my words remain in you, you will ask whatever you wish. No? Kung, sabi dito, mananatili kayo sa akin at ang salita ko ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan. Yan. Okay, at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Kaya mahalaga sa buhay natin yung pananatili sa Panginoon. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nasa kanyang kamay. No? Siyang may control, may kapangyarihan na, paratingin sa atin o ipagkaloob sa atin ang anumang ating mga pangailangan o kahilingan sapagkat sa Kanya ay walang mahirap at imposible. Meanwhile, saglit po muna. Ayan. Okay. Yan. Okay. So, medyo uminit na. Okay. So, nalooban na yung ating electric fan. Now, tingnan natin ngayong gabing ito. Yan. Tingnan natin ngayon, what is your New Year's wish? Ano nga po ba, mostly, yung kahilingan ng bawat isa sa atin, tayong mga tao. At bago po yan, talking about New Year, pag sinabi natin New Year, or New Year's Day, ito'y nangangahulugan, sabi nito, ang bagong taon ay ang unang araw ng kalendaryong taon, na ipinagdiriwang tuwing Enero 1. Ibig sabihin yan, pag sinabi nating bagong taon, it simply means the first day of January. The first day of the year of the month January. Kaya, yan, when it comes to month of January, so salamat sa Diyos, Yung birthday natin, malapit na rin. Ang birthday ko kasi sa January 17, Madadagdagan na naman natin yung edad, Sana hindi lang edad na madagdagan, pati yung gandang lalaki. Sana yung kagwapuhan din, katulad sa ating punong lingkod, madagdagan. Yan, okay. So, sa ating pagpapatuloy, there is a say na madalas nating napapakinggan
na sinasabi ng marami, maging yung mga mangangaral, na sinasabi natin na bagong taon, bagong pagkakataon. Pwede bang sabihin niyo po yan? Bagong taon, bagong pagkakataon. At yan naman po'y totoo. Every year na dumarating sa atin is a blessing, is a great blessing. Yan po'y bagong panimula, bagong pagkakataon na dapat nating pasalamatan sa Panginoon. Sabi nga ng iba, may mga tao hindi na tumatanda. Kaya tayo, di ba, pasalamat ka. Kung dinagdagan ng Panginoon yung taon mo, di ba? Di ba, kahit na pumuti na yung buhok mo, katulad ni Brother A, di ba? Pasalamatan natin kay Lord yan. Sapagkat hindi lahat nabibiyayaan ng ganyan. Kaya dapat pasalamatan mo ang Panginoon. Imbis na maproblema ka, sabi nga na life is not a problem to be solved, but it is a gift from God that we must enjoy. Ang buhay ay hindi parang problemang bibigyan mo ng solusyon. Ang buhay ay dapat nating pasalamatan at pagdiwang sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sinasabi sa 2 Peter chapter 3, verse 9, anong sabi doon? The Lord is not slow to what He has promised. Ang Diyos po hindi katulad ng tao na bumabali sa kanyang pangako. What God says is true. Kaya nga ang Panginoong Kristo hindi pa muli nagbabalik sapagkat ang katotohanan, mind you, sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Kaya nga sabi ni Oprah Winfrey, and I quote, "Cheers to a new year and another chance for us to get it right." Kaya ang sabi niya, di ba, isang toast, isang tagay, hindi po alak ha. No? Isang toast, isang tagay para sa bagong taon. At isa pang pagkakataon para maitama natin ito. Kung tayo man po yung nagkamali ng year 2024, itong year 2025 ay panibagong pagkakataon. Upang maisaayos natin ang ating sarili. Ako nga po, meron nga din po ako ngayong ginagawa na aking New Year's list, na what to do list. Diba? Dapat ganun din sa atin. Dapat meron tayong New Year's list. Una, ako una sa New Year's list ko, na magandang isulat dyan, diba? Dapat huwag ka nang maiinggit. Diba? Iwasan mo nang mainggit sa madalit sabi. Tapos pangalawa, diba? Pakontento ka. Ano mang meron sa'yo, pasalamatan mo, ganun. Diba? Yun po yung mga magagandang what to do list. Diba? Halimbawa, ikatatlo, diba? Lagi ka na magpapakumbaba. Something like that. So nakakuha na po kayo ng idea kay Coach dapat niyang pinapalakpakan niya. So gano'n. At yung anong meron ka, pagbutihin mo. Huwag mong tingnan yung kapwa mo, di ba? Tumingin ka sa sarili mo. Alam niyo kung bakit sa buhay natin nainggit tayo sa iba. Kasi hindi natin ma-appreciate yung blessing na meron tayo kasi ang tinitingnan natin yung blessing ng iba. Katulad po ng prutas, di ba? Yung mga prutas, hindi yan sabay-sabay na nahihinog. Pero huwag ka mag-alala, katulad ng prutas, may kanya-kanyang panahon yan na maihinog. At ganoon din sa atin. May kanya-kanyang panahon tayo para i-boost ng Diyos yung ating blessing. Tingnan mo, pati yung cellphone ko nagsasayaw, tinatamaan kasi ng electric pan eh. Ayan, sus, Ginoo. Sus, Ginoo, sumasayaw din electric pan ko. Pero pagtsagaan nyo lang po. Now, tingnan natin. Sa ating pagpapatuloy. Now, what is your New Year's wish? Kung tatanungin kita, ikaw na nanonood ngayong gabing ito sa ating programa, sa Be a Blessing, Spread the Good News, na pinamagatang New Year's Wish. Ano po ba yung marahil na kahilingan ninyo? Majority, ano po ba marahil ang kahilingan ng marami sa atin, ng bawat isa sa atin? Now, tingnan po natin. Here are some things people often wish for the new year. Ito po yung madalas. Narito ang ilan mga bagay na madalas na hinihiling ng mga tao pag bagong taon, sa bagong taon, tuwing bagong taon. First things first, number 1. Naniniwala ako that you will agree na ito rin ang isa sa inyong madalas na kahilingan. Una, happiness. Sabihin niyo po, happiness. Yan. Kaya, ang mga Pinoy, ang tawag sa atin, di ba, mga Happinoy. Yung mga taga-Pilipinas, ang tawag dyan, happiness. Kahit may problema, di ba, magaling tayong mag-cope. Kahit may problema talagang, di ba, nakalimutan ko lang yung term eh. Di ba, ganyan tayong mga Pilipino eh. Di ba, kahit may baha, kahit may lindol, kahit may pagputok ng bulkan. So, tayo mga tao, di ba, salamat sa Diyos, nakaka-cope tayo. Madali tayo makaahon.
Di ba? Andun yung ating, if I stand correctly, yung pagiging resilient. Di ba? Yung resiliency. Kaya una, nakahilingan ng maraming tao tuwing bagong taon ay yung kasiyahan. Yung kaligayahan. Isang taon na punong-puno ng kaligayahan, saya at alakhak. That is the first thing. But it doesn't mean na ikaw po'y baliw. But doesn't mean, excuse me for more words, na ikaw po'y may tama. Ikaw po'y buang. May tama ka. Di po yun. Kasi paniniwala mo yun eh. Di ba? Choice mo yun. Faith mo yun eh. Kung naniniwala ka na itong bagong taong ito ay puno ka ng happiness from January to December, paniwalaan mo yan, darating yan. Praise and thank God. Pwede ba yung palakpak na may kasamang si... In nature, Ayan, no? shop to in nature. Okay, di ba? Ayan, no? Nag-iba ito yung boses. Okay, praise God. So that is number one. Majority of us, we are praying, we are wishing for a happiness. A year full of happiness. Let's go to the next, number two. Una, kasiyahan, kaligayahan. Ang marahil kahilingan natin ngayong bagong taon. Pangalawa, ay tinatawag nating health. Pagkat there is a say, health is wealth. At syempre, shoutout din po, yan, sa atin pong minamahal na kapatid. Kay Manay, Jing Bristol. Shoutout naman dyan. Yan, mega shoutout. Yan, no? Mega shoutout. Dapat yan, pinapalakpakan yan. Thank you for watching and listening, Sister Grace. God bless you more. Happy New Year, happy birthday, and happy fiesta. Jesus, Diyos ko. Yan. So, pangalawa, health. A year full of good health. Diba? Taon na puno ng kalusugan, walang sakit, walang aray, walang pinagdaramdam. At yan naman talaga yung ating kahilingan. Kasi hindi mo magagawa yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin kung wala kang kalakasan. Kung wala kang kalusugan. Diba? Hindi man tayo puno ng palamuting bagay, ng mga material na bagay, mahalaga kumakain tayo 3 beses ang araw. At ang mahalaga, maganda yung ating pangatawan. Kahit na hindi tayo masyadong mayaman, basta maganda, mayaman tayo sa kalusugan. Kasi yung mga, di ba, mga material na bagay, darating na lang yan. Lalong-lalo na kung ang Diyos ay ating unahin. So, number 2, una happiness, pangalawa, wealth. There is a say that health is wealth. Totoo po yun. Kayamanang may tuturing ang kalusugan. Kaya kung ikaw po ay hindi madalas magkasakit at bihira ka nagkakasakit, dapat siyang pasalamatan mo na sa Panginoon. Dapat yan purihin mo ang Panginoon. Dapat ganitong papuri mo sa Kanya. And thirdly, success. Una, happiness. Pangalawa, health. Pangatlo, success. Wala namang naghahangad na hindi magtagumpay. Kaya nga there is a say, di ba? Natatawa ko when I was in elementary grades, di ba? Madalas ko napapakinggan sa medyo matanda sa akin, nakakatanda sa akin, di ba? Try and try until you die daw. Di ba? Sabi nila, try and try until you success. Di ba? Subukan mo ng subukan hanggang magtagumpay ka. Kung nabigo ka ng year 2024, wag mong ihinto yung iyo pong plano, layunin, ambisyon, hangarin sa buhay. Di ba? Alisin mo na yung dramang bukid, basta magpatuloy ka. Kung meron kang ninanais, di ba? Success, a year of success, achievements, and endless opportunities. Ito yung hinahangad natin ngayong bagong taon. Ito yung wish ko lang ngayong bagong taon, nating lahat. Na tayo ay magtagumpay. Isang taon na puno ng tagumpay sa umaga, sa tanghali, sa gabi, mula January hanggang mula Enero hanggang Disyembre or January to December. Diba? Isang taon na puno ng tagumpay. Diba? Ayan. At yan ang gusto natin. Diba? Na tayo ay may makamit. At na tayo ay magkaroon ng walang katapusang oportunidad. At naniniwala tayo kapag tayo nasa Panginoon at hindi tayo miwalay sa Kanya. Sabi ng ating tinunghayan in John 15:7, as you remain in me, my words remain in you. Pag tayo na kay Kristo, tuloy-tuloy ang pagpapala, tuloy-tuloy ang tagumpay. Kaya wag tayong
lalayo kay Yahweh El Shaddai. May umihirit na naman. I like it, I love it, I want some more. Ayaw niyang magpaawat. I like it, I love it, I want some more. Praise and glory to God. Yung pinakamalakas na malakas sa palakpak na may kasamang pinakamalakas na malakas na sigaw. Ibigay mo na. Yan, so please, yan. So patuloy lamang po kayo na manood sa ating programang ito, and thank you for watching everyone sa inyong walang sawang. Diba? Walang sawang, walang puknat, walang humpay na pagsubaybay sa ating pong programs, sa ating pong ginagawang pagla-live through my Facebook, through my FB page. Ganon din po, no? Sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Diyos pong magpala sa atin. And that is number 3, success. At naniniwala tayo, for us to be a success, for us, diba? Para matanggap natin yung katagumpayan, para sumatin ang katagumpayan, sabi nga, put God first. Unahin natin ang Diyos. Pag sumakita natin na pagharian tayo ng Diyos. At anumang ating pangailangan, name it and you shall have it. Tsak yun. At sinasabi nga, no, there's a say, what you say is what you get. What you confess, you will possess. Kaya kung sinasabi mo ngayong year 2025, yayaman ako, magtatagumpay ako, magiging edukado ako, makapupunta ako sa Hong Kong, yehey! Woo! Praise God! Diba? Pupunta ako sa Hong Kong, yehey! Tsak yun, mangyayari. Diba? Makakabili ako ng kotse. Diba? Makakabili ako ng ganito. Diba? Magiging milyonaryo ako, praise the Lord. Tsak yun, mangyayari sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, lakaran mo, isabuhay mo, darating siya. Number 4, diba? Most people, here are some things that most people often wish for this new year. At ito nga po yung sinasabi natin, no? Ito marahil yung ilang mga bagay, no? Ilan sa ating mga kahilingan. Una, happiness. Pangalawa, health. Pangatlo, success. And number 4, yung peace. Kasi, di ba, kahit mayaman ka, kung wala ka namang kapayapaan, kahit mayaman ka, kumbaga, ikaw naman ay troubled. Ikaw naman ay depressed. Diba? Ikaw naman ay worried. Mahirap din yun. Di po ba? Mahirap din yung marami kang material na bagay pero wala kang kapayapaan. Lalong-lalo pag marami kang pera, hindi ka makatulong. Di po ba? Minsan sa sobrang laki ng bahay mo, diba? Minsan, pagka iba ng pakiramdam mo, sabi mo may multo. Diba? So, malaking bagay yung kapayapaan, no? A year of peace. Anong peace? Anong peace? Hindi peace siya, peace. No? Year of peace. Diba? Kapayapaan, isang taon ng kapayapaan. Kasaganaan at kasiyahan. At di po ba natin alam, di ba? Na ang kapayapaan ay isa sa bunga ng Espiritu Santo. Peace is the one of the fruit of the Spirit. Sinasabi yan sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Na ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Kaya malaking bagay pag meron tayong kapayapaan. Sapagkat maraming mga tao ang hindi payapa. Hindi makatulog. Hindi palagay. Madalas kumakabog ang dibdib. Maraming pinag-aalala. Kaya itong hilingin natin ngayong bagong taong ito. Higit sa lahat, bago yung mga material na bagay. Hingin natin itong mabubuting bagay na nanggagaling sa Panginoon. Hilingin natin ang ating buong isang taon ay magkaroon ng kapayapaan. Sapagkat naniniwala tayo, ang taong tumitiwala sa Diyos, ano man ang kanyang pinagdaraanan, siya ay mayroong kapayapaan. Sapagkat ang Diyos ay sumasa sa Kanya at nananahan sa Kanya.
Sabi ng Jeremiah 29:11, the Lord promises to bring peace and prosperity and to give hope and a future. Sa magandang balita, Biblia, anong sinasabi? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo kasasama. Kaya pumayapa tayo. God is always on the move. Ang Diyos ay lagi nagtatrabaho, may ginagawa sa buhay natin. Kaya kinakailangan natin pumayapa. Gumagawa siya para sa ikabubuti natin. At gumagawa siya para dulutan tayo. Diba? Sabi rito, no? Ng pag-asa. Nang dinudulutan niya tayo, diba? Ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya, huwag tayong mawawalan ng pag-asa at yung mga taong di nawawalan ng pag-asa ay mayroong kapayapaan sa presensya ng Diyos. Sa harapan ng Panginoon. Laging tayo sa Kanya sumamba, lagi tayong sa Kanya magtiwala. Lastly, number 5, including that, no, that many of us are wishing for, na marahil kayo din at ako, ito yung ating kahilingan. Number 5, sinasabi natin, new beginnings. A fresh start. A new chapter or a new chance to write a story. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang potensyal. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakanyahan. Diba? Ang katulad natin ay isang kahoy eh. Sa umpisa, walang korte, walang kurba, walang imahe. Pero tayo din, di ba? Tayo din mismo ay may natatanging kakayanan, talento, kahusayan. Kaya maglilok tayo ng sarili nating kahusayan. Lumikha tayo ng sarili nating storya. Gumawa tayo, di ba? Ng sarili nating pagkakakilanlan. Kaya bagong simula, di ba? Isang bagong simula, isang panibagong umpisa, bagong kabanata ng ating buhay. Di ba? Bagong kabanata o pagkakataong magsulat, bagong kwento. At lagi nating tatandaan, hindi pwede tayong hatulan ng sinuman. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo at kayo naman sa akin na hanggang dyan ka na lang, brother and coach Ed. Na hanggang dyan ka na lang, sister and so, brother and so. No. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kakanyahan. Ang bawat isa sa atin ay may natatanging kanya-kanyang kahusayan. Kaya gamitin natin yan para maluwalhati ang Panginoon. At awa ngayong gabing ito sa mensahe na ating napakinggan for our episode for tonight, in New Year's wish, huwag niyo pong kalimutang isulat ito. Huwag niyo pong kalimutang panoorin. Balikan yung video na ito. At isulat po natin yung mga bagay-bagay na ibinahagi ko sa inyo. At pwede natin ito magamit sa pang-araw-araw nating buhay. Diba? Ang sabi nga sa Isaiah chapter 43 verse 19, behold, I am doing a new thing. Yan ang sinasabi. Ayon sa ating tinunghayan. Ang Diyos po ay hindi nananatili sa nakaraan. Ang Diyos po, ang sabi nga, the steadfast love of the Lord never ceases. In Lamentation chapter 3 verse 22 to 23, sa Tagalog, sa aklat ng panaghoy. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa, hindi nagmamaliw. Sa bawat araw na ginagawa ng Diyos, sa bawat araw na dumating sa ating buhay, ang Diyos ay laging may ginagawa, ang Diyos ay laging nagtatrabaho. Hindi po siya tumitigil at tumihinto. At ang Diyos ay laging may nakalaang panibagong gagawin sa buhay mo at sa buhay ko. Katulad ng madalas na kinakanta natin sa bawat congregation, fellowship, prayer meeting, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may bagong gagawin ng Diyos sa buhay mo. Manalig ka. Magtiwala ka. At tsak yun, mangyayari. Anong sabi sa ASND, which simply means ang salita ng Diyos? Sabi sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 43 sa talatang 11, dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. God will make a way when there seems to be no way.
At kahit sa tingin mo, down na down ka na, wala ka ng pag-asa, hindi ka na makakaahon, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. It is the another chapter of your life, of our life. Itong bagong taon na ito, tumayo ka, tumindig ka. With faith, with boldness, sapagkat ang Diyos ay may nakalaan sa'yo. Ang Diyos ay may gagawin sa buhay mo. Paggamit tayo sa Kanya. Paintulutan lang natin siya. Yan ang sinasabi rito. Forget the former things. Kalimutan mo na yung nakaraan. Yung mga bagay na nagpapahina sa iyo, kalimutan mo na. Yung mga bagay na nagpapahirap sa iyo, kalimutan mo na. Yung mga bagay na nagpapalungkot sa iyo, nagpapahina sa iyo. Ang isipin mo ngayon, yung mga bagong bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kalimutan ng mga dating bagay, huwag nang magpumilit sa nakaraan. Diba? Kaya ang sabi ng Lord, tingnan ninyo, ako'y gumagawa ng bagong bagay. At ito'y dumarating na. You have faith in God. No? Yan ang gawin natin ngayong bagong taon. Na ang sinasabi rito, di ba? Tayo ay magpanibagong panimula. No? Magsimula tayo ng panibagong buhay. Ng panibagong kabanata ng ating buhay. At tsak yun. Kapag pinahintulutan natin ng Diyos na gumawa, siya gagawa at magtatrabaho sa atin. At yun ay para sa ikabubuti natin. So to speak, the Lord Jesus gives us an assurance that if we remain in Him and His Word remain in us, name it and you shall have it. You shall have it. Check yun. Name it and you shall have it and you shall receive it and you shall possess it. So nga po ngayong gabing ito, sa episode nating natunghian, na ibinahagi ko sa inyo, tayo pong lahat ay napagpala. Ang episode na yan ay pinagatan natin New Year's wish. Kaya ngayong gabing ito, no? Ano nga ba yung wish ko lang? So lahat ng yan ay may kaganapan kapag tayo ay sa Diyos ng tiwala. At siyempre, meanwhile, shoutout din po sa ating kapatid na nakita ko na kasi na nandiyan na rin Sister Tere. Yan, Sister Tess. Shoutout sa Sister Tess. At kanina nakita ko rin, parang si Brother Julito ba yun? Ng LAMP. So, kayo pong lahat na nakasing ngayong gabing ito, tanood, super thanks po sa inyong lahat. Dalangin ko po sa Panginoon, naway patuloy niya po tayong pagpalain. Naway kayong bagong taon na ito, bagong pagkakataon, nawa, patulong tayo sa Kanya. Patuloy nating idalangin na tayo po'y patuloy na samahan ng Panginoon. At huwag kang magsawa, huwag kang manginawa. Sapagkat ang iyong kahilingan ay darating. Kaya minsan pa, sabi nga ng awitin, darating ang iyong inihiling. Kaya huwag kang magsawa. Darating. Diba? Ang iyong iniling darating. Sabi nga sa awitin, no? At pinamaya Kaya tayo natin, mainit. darating ang iyong inihiling. Patuloy tayong manalangin. Yan ang gawin natin. Patuloy tayong manalangin, patuloy tayong lumapit sa Panginoon. At super thanks everyone sa inyo pong lahat na ngayon po nanonood at nakikinig. At syempre, shoutout din kay Sis Soknat Les. Talagang gaganda ng pangalan natin. Yan, so, God bless everyone and thank you for watching. And I pray to God na patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Samahan sa lahat na ating gagawin. Pagpalain tayo mula ulo hanggang talampakan, walang sakit, walang aray, walang pinagdaramdam. Let us always be a blessing, spread the good news. So again, ako pong yung nakasama ngayong gabing ito. Ako po si Coach Ed Soriano, ang magandang lalaki ng kaunti sa umaga, sa tanghali, sa hapon at gabi. Eddie, wow. Ikaw na. Nagsasabi sa inyong, God bless you more and more in Jesus' mighty name. Till next week, kapag linggo na, huwag nating kalilimutan. Yan. STGN na. Spread the good news. So, God bless everyone. As you are watching right now, yan. Yes, be a blessing. Spread the good news. Tulad po ng awitin ngayong inyong patuloy na napapakinggan. Super thanks, and God bless you more and more. Yan, at huwag niyo pong kalimutan, ako po'y supportahan. Please do send support to me by sending stars. No? You can support me by sending stars. So super thanks sa mga star senders natin. Ang Diyos mo magpala sa inyo. Be a blessing. Spread the good news. God bless everyone.
Yes. In the name of the Lord. Blessed receive comes. Yes. Dapat siya pinapalakpakan niya. Yes. Yan. At shoutout din po. Nandiyan na pala yung ating super friends. Shoutout sa Sister Nora Manzano. Siyempre, insert Sister Nora. Sister Shirley Guanson. Yan. God bless you more po sa inyo lahat. Spread the good news. Sing it once again. Let's be a blessing. Oh yeah. Be a blessing. Be a blessing. Whoa. Let's be a blessing. God bless everyone. Super thanks for watching. Amen and amen and amen. So patuloy po tayo pagpalain ng Panginoon. Super thanks everyone. Yes.